ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang mapalayo ng matagal na panahon sa iyong pamilya? Alang-alang sa pagkakataong mabigyan sila ng magandang buhay. Ilang taon ang kaya mong isakripisyo para sa kanila? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. Kaunti na lang ay malapit na akong maging senior citizen. Dapat ay malakas pa ako at puno ng sigla. Pero meron akong mabigat na pinagdaraanan ngayon at akong hindi lamang ako ang may ganitong karanasan. Dati po akong seaman, Papa Dudut, dekada 90 noong una akong sumampa sa barko. Meron na kaming 2 anak noon ng asawa kong si Teresa. Mahirap kasi ang buhay namin noon at hindi sapat. Ang kinikita ko bilang isang mekaniko. Kaya gumawa ako ng paraan para makasampa ng barko kahit mababa lamang ang posisyon. Kaya lang, Papa Dudut, napakahirap pala ng buhay ng isang manlalayag. Mahirap ang mapalayo sa aking mag-iina. Ako pa naman yung tipong hindi mapalagay kapag malayo sa akin ang asawa ko. Lalo na at siya lamang ang kasakasama ng aming mga anak. Kaya naman isang desisyon ang agad kong pinagpaalam sa aking asawang si Teresa, Papa Dudut. Kumusta ka na ba? Ayos nga lang ako. Tinanong mo na ako niyan kanina eh. Pasensya na. Namimiss lang kasi kita eh. Ako rin naman. Ay teka. Hindi pa ba mahal tong babayaran mo? Hindi, ayos lang. Ay, nga pala Teresa. Kaya pala ako napatawag meron akong gustong sabihin. Oh, ano yun? Iniisip ko kasi kung tapusin ko lang yung kontrata ko tapos dyan na ako sa atin. Dyan na lang ako magtatrabaho. Ano ka mo? Kasi ang hirap eh. Hirap na ako. Hindi yung trabaho pero ang hirap mapalayo sa inyo. Ang tagal ko na sa trabahong to, hindi pa rin ako napapanatag. Hirap na nga ako matulog eh. Lalo na sa tuwing naiisip kong ikaw lang ang kasama ng mga bata. Tapos kayo lang yung nasa bahay. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko kasi dapat nandyan ako eh. Dapat kasama niyo ako ng mga bata. Naku Mateo, magtigil ka nga. Ang lapit-lapit lang ng bahay ni nanay dito. Hindi naman ako mag-isang nag-aalaga sa mga anak natin. Kahit na iba pa rin yung kasama mo ko dyan. Mateo naman, seryoso ka ba? 2 taon mahigit ka pa lang sa trabaho mo, sumusuko ka na agad? Teka, bakit parang baliwala lang sa'yo yung nararamdaman ko? Akala ko ba sasang-ayon ka sa akin? Pero iba yung reaksyon mo kaysa sa inaasahan ko. Ang lagay pa ako lang yung nangungulila sa atin. Bakit naman ako sasang-ayon sa isang maling desisyon? Maling desisyon? Maling desisyon ba yung kagustuhan kong makasama kayo? Wala ka pang 3 taon bilang seaman. Wala pa tayong masyadong ipon, Mateo. Akala ko ba gusto mong makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay? Paano mangyayari yun kung napakaaga mong sumuko dyan sa trabaho mo? Pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho eh. Yung trabaho kung saan makakasama ko kayo. At anong trabaho yon? Sige nga. Anong trabaho ang magbibigay sa'yo ng sweldo na gaya ng meron ka ngayon, ha? Meron yan. Wala! Walang ganon. Pwede ba, Mateo? Bakit hindi ka na lang magpasalamat na sa dinami-dami ng aplikante kasama ka sa mga natanggap? Hindi
Hindi man mataas yung posisyon mo pero ang importante malaki ang sinisweldo mo, no? Teresa, Hindi ka uuwi. Hindi ka uuwi, Mateo, ha? Tiisin mo yung kalungkutan mo. Tatagan mo yung loob mo. Isipin mo yung kinabukasan ng mga bata, ng pamilya natin. Tsaka isa pa, hindi lang naman ikaw nagsasakripisyo eh. Ako rin. Mahirap maging solo parent, baka kala mo, ha? kaya nga gusto Pero sa kong... kabila nun, hindi ako nagre-reklamo. Ginagawa ko pa rin ang responsibilidad ko bilang nanay. Kaya naman sana ganun ka rin. Tandaan mo, Mateo, marami kang pangako sa akin. At kailangan mong tuparin yun bilang isang padre de pamilya. Kaya hindi ka uuwi. Papa Dudut, maliit pa ang mga anak kong sina Mariel at Sabina noong mga panahong yon. Kalaunan nga ay nasundan sila ng isa pang bunso kong si Justin. Kaya lalong lumaki ang mga responsibilidad na kailangan kong punan. 3 bata ang kailangan kong pag-aralin. Pero bukod doon ay may iba pa akong kargo. Hindi lamang sa pamilya ko kundi pati sa pamilya ni Teresa. Nasa isang compound lang kasi ang tirahan namin at ang tirahan ng mga kapatid ni Teresa. Nang malaman nilang sasampa ako sa barko ay naging masaya sila para sa amin. Pero alam kong nag-aabang din ng maaari kong maitulong sa mga kanya-kanya nilang problemang pinansyal. Lalo na kapag umuuwi ako. Para silang mga ibong nag-aabang ng ihahagis kong patuka. Sa madaling salita ay marami ang mga taong umaasa sa akin, Papa Dudut. Kaya kahit parusa ng langit ang pagkakawalay ko kina Teresa ay wala akong magagawa kundi ang ipagpatuloy ang pagtatrabaho ko sa barko. Bawal akong magreklamo dahil mauuwi lamang kami sa away ng asawa ko. Lumipas ang panahon, hindi ko na namalayang higit 2 dekada na pala na naglalayag ako, Papa Dudut. Pambihira naman itong lugar na ito eh. Kita mo parang ang mamahal. Maghanap na lang tayo ng grocery tas magluto tayo sa barko. Ano ba naman? Ang ganda-ganda dito tapos gusto mong bumalik agad sa barko? Ayoko, uy. Tara na, puntahan na natin sina Efren. Mukhang mapapagastos pa tayo eh. Marami naman tayo eh. Kasama ni Efren sina Oka at saka si Luis. Sigurado namang may mga alipores pa silang kasama. Tsaka, magsaya na tayo ngayon. Kasi mamaya daw, merong mga sasampa. Anong may mga sasampa? Ay sus, to naman. Gets mo na yung sinasabi ko. Mga bebot. Ay, nako, ayoko na mga ganyan. Aba, magsalita ka, akala mo, hindi mo nasubukan na. Isang beses ko lang nagawa yon. At matagal na panahon na lumipas. Ay nako, pero nasubukan mo pa rin. At saka masaya naman, di ba? Ko magtigil ka nga. Mabuti pa mauna ka na. Puntahan mo na sila. Hayaan mo muna akong makapaglakad-lakad. Eto naman huwag ka ng KJ. Halika na. Sumama ka na sa akin. Ayoko nga. Sige na. Hayaan mo na ako. Magsaya na kayo. Halika na kasi. Gastos lang yung gagawin nyo eh. Minsan lang to. Kahit pa minsan. Kung ubusan naman ng pera, ayoko. Halika na. Halika na. Ayoko nga sabi. Wag mo na akong pilitin, Joel. Kayo na lang. Ano yan? Anong nangyari sa'yo? Teka lumabo bigla yung mata ko. Nahihilo ka ba? Anong nararamdaman mo? Sandali nga tumabi muna tayo. Sige, tara. Doon tayo sa gilid. Alalayan na kita. Ayos lang ako. Hoy! Mateo! Kumapit ka sa akin. Kapit ka. Halik! Balik tayo sa barko. Halika! Dali! Halika! Alam na ba ito na misis mo? Alam ba niya na sinabihan kang hindi na pwedeng magpatuloy dito dahil dyan sa sakit mo sa puso? Hindi pa
Pambihira, kailan mo balak sabihin? Sa susunod na linggo ka na uuwi, di ba? Pagdaog natin ang Hong Kong, lilipad ka na pauwi ng Pinas. Dapat sabihan mo na asawa mo. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba o susurpresahin ko na lang. Sabihin mo, Mateo. Para malaman nila na may sakit ka at maalagaan ka nilang mabuti. Tsaka alam mo, ano rin yan yung... ano ba tawag doon? Yung blessing in disguise. Yan. Ano ka ba paano naman naging blessing ang pagkakaroon ng sakit? Ganito yan, pre. Ibig sabihin lang nun, umuwi ka na raw sa inyo. Masyado ka nang matagal na nagtatrabaho. Oras naman daw para makasama mo yung pamilya mo. At ma-enjoy mo naman yung mga pinaghirapan mo, May ipon ka naman, pehado. Oo, pero Joel, may 3 taon pa yung loan namin sa bangko Nagpagawa kami ng bahay, di ba? Damay pati yung mga kapatid ni Teresa. Hindi kakasya yung ipon ko para bayaran yung mga yun. Teka, matatanda ng mga anak mo. May mga trabaho na rin. Pasalo mo na sa kanila. Hindi naman pwede yung ganun, Joel. Para 3 taon lang Siyempre may mga sarili silang gusto sa buhay. Hindi ko pwedeng ipatong bigla sa kanila yung responsibilidad sa... Sa pagbabayad ng bahay na sila naman ang nakatira. Responsibilidad ko na yon bilang ama. Na may sakit at posibleng mamatay kapag hindi nagamot. Ayoko maging pabigat, Joel. Ay nako, masuunahin mo pa bang isipin ang abalang ibibigay mo sa mga anak mo? Katunayan, hindi nga pagiging pabigat ang matatawag sa gagawin mo Dahil tatay ka nila. Hindi ba, Matik? Dapat tulungan ka nila. Sa lagay, sila lang makikinabang sa'yo. Ikaw, hindi ka pwedeng makinabang sa kanila. Bawi-bawi din, Mateo. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay at sa pamilya, Joel. Pero iisa lang ang katotohanan, Mateo. Tatay ka at mga anak mo sila. Pamilya kayo. Sino-sino ba dapat ang nagtutulungan? Hindi ba dapat kayo rin? Papadudot, base sa ginawang pagsusuri sa akin ay may mga ugat daw sa puso ko ang hindi na gumagana ng maayos. Madadaan pa naman sa gamot pero darating ang panahong kailangan ko ring magpa-opera ng puso. Sa madaling salita ay hindi na ako fit to work base na rin sa batayan ng kumpanya. Kinabukasan ay saka ako nagkaroon ng lakas para tawagan si Teresa. At hindi ko po inaasahan ang naging reaksyon niya. Nag-alala naman siya sa kalagayan ng aking kalusugan. Pero mas nabahala siya sa maaaring mawala sa amin kapag tumigil ako sa pagtatrabaho. Nang mga panahong yon kasi, Papadudot, ay may 3 taon pa ang loan namin sa bangko para sa pinatayo naming bahay. Kaunting gapang na lang sana ay makakaraos na po kami. Bagkos ay nagpapagawa rin ng bahay ang mga kapatid ni Teresa at sa akin sila madalas kumukuha ng mga panggastos. Kaya naman, Papadudot, hindi ako natakot sa maaaring mangyari sa akin. Mas natakot ako sa maaaring madismaya dahil hindi ko na sila mapagsisilbihan gaya ng dati. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, October 2023 nang umuwi ako sa Pilipinas. Aminin ko na takot akong makita ang pamilya ko. Kasi sa totoo lang ay hindi ko masyadong kilala ang pag-uugali ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano sila pakikitunguhan ng maayos. Lalo na ngayong permanente na nila akong makakasama sa bahay. Dati kasi halos 1 buwan lang akong nagbabakasyon at halos 1 buwan lang dahil agad akong pinababalik ni Teresa sa trabaho. At tama nga ang aking hinala, hindi naging mainit ang pagtanggap sa akin ng pamilya ko. Maliban kay Justin, walang bahid ng excitement ang pagsalubong nila sa akin. Isang tanong, isang sagot lang ang mga anak kong sina Mariel at Sabina.
Kaya nga unang araw ko pa lamang sa Pinas ay parang gusto ko na lamang bumalik sa paglalayag, Papa Dudut. Justin, Po. kumain ka pa. Ang dami pang ulam. Opo, sige po. Ate, paabot ng pansit. Ay, teka. Thank you. Sabina, magkanin at ulam ka. Hindi yung puro pansit lang. Opo. Kumusta mga trabaho nyo? Mariel, Sabina. Ayos naman po. Ayos lang din, tay. Masaya naman ba kayo sa mga trabaho nyo? Sakto lang. Eto si ate masaya. Andun yung jowa niya eh. Nahimik ka nga dyan. Hindi ka pa ba mag-aasawa, Mariel? Pwede naman na sa edad mo na yan Mag-iipon muna ako, tay. Mukhang matagal pa nga eh. Lalo na ngayon, may kailangan pa palang bayarang bahay. Mariel. Totoo naman po Mag-aambagan kami ni na Sabina at Justin. Oo nga, pero hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kararating lang ng tatay niyo. Oh. Magsaya muna tayo. Saka na yung problema. Magsaya? Mariel, Uy, ate. nag-usap na tayo, Mariel ha. Umayos ka. Sorry po, pa. Pagod lang. Galing trabaho. Ayos lang, nak. Ayos lang. Pag-uusapan naman talaga natin yung tungkol dito sa bahay. Oo, pero bukas na yan. Kararating mo palang, Mateo eh. Ang dapat sa'yo magpahinga, lalo na't may kondisyon kang kailangan bantayan. Kaya kayong tatlo, Mariel, Sabina, Justin, ayoko munang pag-usapan ng kahit anong problema sa unang araw ng tatay nyo dito. Hayaan nyo munang mag-relax yung tatay ninyo. Naiintindihan nyo ba? Opo. Yes, ma. Papa Dudut, mga matatanda na ang mga anak ko. May kanya-kanya na silang mga trabaho, may nobyo na nga ang panganay ko. Meron na rin silang mga plano sa buhay. Kaya alam kong maliban kay Justin, masama ang loob nila sa biglaang responsibilidad na kailangan nilang saluhin. Kaya sa mga sumunod na araw ay pinaramdam nila sa akin ang kanilang inis. Tahimik sila kapag nasa hapag kami at kumakain. Minsan nga ay hindi sumasabay sina Mariel at Sabina. Dumalas din ang pag-alis nila ng bahay. At sa tuwing inaaya ko sila para mamasyal ay lagi silang abala kuno. Kahit si Teresa ay maraming palusot. Kesyo gastos lang daw ang mamasyal at magsaya sa iba't ibang paraan. Tanging ang bunso ko lang na si Justin ang sumasama sa akin. Papa Dudut, nakatira nga ako sa isang bahay na pinatayo gamit ang perang pinaghirapan ko pero hindi ko ramdam na nabibilang pa ako sa lugar na yon. Yun na siguro ang masasabi kong pinakamalungkot na kabanata ng aking buhay. Oy, Justin, nakakarami ka na. Ako naman. Tapos po ako na. Sinong may request dyan? Bakit ba ang ingay-ingay? Manahimik ka nga. Di ka naman Kita na nagpapahinga yung tao eh. Oy, Justin, pagod na Sino ba yung mga yon? Bakit ang ingay-ingay nila? everyone. Sandali nga. This song is dedicated sa mga minahal. Pero konti lang. Ginawa, pero hindi inasawa. Turo ako ng leksyon tong mga ulupong na to. Hoy! Hoy! Tay? Bakit ang ingay-ingay nyo? Kita nang natutulog ako eh. Nagawa nyo pa talagang mag-videoke this oras na ng gabi. Tay? Wala na kayong pakundangan. Mga walang galang. Hindi nyo na inisip na may tao nagpapahinga. Mga makasarili. Tay, tayo minahon kayo. Paano ako iinahon eh? Sumusobra na kayo. Nananadya ata kayo eh.
Kala nyo hindi ko kayo napapansin? Kung ano ginagawa nyo para lang itaboy ako? Bakit? Gusto nyo ba umalis na lang ako sa pamamahay na to? Ha? Tay, ano po bang sinasabi nyo? Eh, wag mo akong hawakan! Tay! Lana, nababaliw na. Ano sabi mo? Ano mo ikaw, Mariel? Namumuro ka na sa akin, ha? Oh, ano ginagawa ko sa'yo? Alam ko may galit ka sa akin. Bakit? Dahil sinalo nyo ang pagbabayad nitong bahay? Kaya ano? Pasimple nyo akong ginagantihan? Iniinis nyo ako? Nababaliw ka na! Ano sinabi mo? Tay! Ay! Anong nangyayari dito, ha? Bakit kayo nag-aaway? Nay, si tatay nagbabaliw-baliwan na naman. Mateo, ano bang nangyayari, ha? Nagtanong ka pa eh, kasama ka rin nila. Ano? Anong kasama? Yung mga walang yamong anak. Nagbibidyoke pagkalakas-lakas. Nananadya yata dahil alam nagpapahinga ako. Ano ka mo? Bidyoke? Oo, pati yan si Sabina. Naku, makatili sa mikropono eh. Tay, huminahon na po kayo. Tigilan mo nga kakasabi sa akin yung minahon. Justin, ikuha mo ng tubig ang tatay mo. Dali. Opo. Mateo, umupo ka muna, ha? Huminga ka ng maayos. Ano bang Kailangan mong huminahon. pagsabihan mo yung mga anak mo, ha? Mateo, hindi nag-iingay ang mga bata. Tingnan mo ang paligid mo. Nasaan ang video kung sinasabi mo, ha? Nagbibidyoke nga. Yang si Sabina pa yung naabutan ko may hawak ng mikropono eh. Mateo, wala si Sabina dito. Nasa trabaho pa siya. Ano nasa trabaho eh? Narinig Tingnan ko. mo nga. Tumingin ka sa paligid mo. Nasaan si Sabina? Wala. Wala. Wala rin yung videoking sinasabi mo. Nakapatay nga yung TV, oh. Sina Maril at Justin lang ang nandito. Ito, nagbabalot sila ng mga regalo para dun sa reunion natin yan sa Pasko. Mateo, baka naman nananaginip ka lang. Baka maluwag na tornilyo. Mariel! Kung bakit kasi hindi na lang bumalik sa barko eh. Tama na yan. Tumigil ka na. Bahala nga kayo dyan. Uminom ka ng tubig para kumalma ka. Justin, umuha ka ng bipo. Kain mo. Opo. Pero, Nay, tingin ko, kailangan nyo patingin ni tatay. Oo, sige. Kunin mo muna yung pinapakuha ko. Mateo, uminom ka ng tubig. Ayoko. Mateo, saan ka pupunta? Mateo! Lubayan mo ako. Mateo, ano ba? Gusto ko mapag-isa. Papadudot ng mga panahong yon ay may mga kakaibang nangyayari sa akin. Para ba akong nababaliw? May mga nakikita at naririnig ako na hindi naman pala totoo. Para akong minumulto na hindi maipaliwanag. Sa isip ko noon ay maaaring dala ito ng matinding stress dahil sa mga pinagdadaanan ko. Minsan naman ay hindi ko makontrol ang emosyon ko. Kapag naiinis ako ay nauuwi yon sa matinding galit. Nagiging paladabog ako at minsan ay bigla na lamang akong magtataas ng boses. At namamalayan ko na lamang ang mga nagawa ko kapag tapos na. Dahilan para lalong lumayo ang loob sa akin nila Mariel at Sabina. At syempre kampi sa kanila ang kanilang ina. Papadudot, hindi ko alam kung paano kami umabot ng pamilya ko sa ganong sitwasyon. Akala ko ay naging mabuting tatay ako sa kanila bilang naibigay ko naman sa kanila ang mga pangangailangan nila. Pero ngayon, nawala na akong ambag ay tila nalimutan na nila ang mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagsapit ng Disyembre, nagkaroon na naman ng kaunting pagbabago. Hindi na isang tanong, isang sagot sina Mariel at Sabina. Nagagawa na nilang makipagkwentuhan sa akin pero mabilisan lang. Hindi pa rin sila nakikipag-bonding sa akin gaya ng isang normal na tatay at mga anak. Hindi rin nila inaasikaso ang kalusugan ko at binibilan ako ni Teresa ng gamot pero iniiwasan niya ang usapin tungkol sa posibilidad na maoperahan ako.
Alam kong takot siya sa mga gastusin, Papa Dudut. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang aking sitwasyon. Bahala na ang Diyos. Kung magiging maayos pa ang pakikitungo nila sa akin. Tatahimik na lamang ako para hindi na makadagdag pa sa kanilang mga iisipin. Hanggang isang araw, kumakain kami ng tanghalian nang bigla namin mapag-usapan ng mga kamag-anak naming dadalo sa Pasko. At isa sa mga kamag-anak namin ay tulad kong matagal nang nagtatrabaho sa malayong lugar. Kaya lang nagloko ito at nagkaroon ng anak sa ibang babae. Kaya nga ayoko ng mga long distance na mga ganyan eh. Meron at meron talagang maglolo ko. Dami ng ganyan. Tapos ang idadahilan kalungkutan na parang kala mo absuelto na siya pag yun ang ginamit na palusot mong abnormal. Buti na lang si tatay matino. Di natin sure. Oh my God! Tay! Tanong lang, faithful ka ba kay nanay? Wala ka bang naging kabit o kafling sa barko? Lalo na sa linya ng trabaho niyo ha, tagal-tagal niyong nasa barko. Kayo-kayo lang ng mga katrabaho mo doon. Wala ka bang katrabahong malandi? Sabina, ano ba naman tanong yan? Curious lang, ma. Ano, tay? Uy, be honest, tay, ha? Kahit yung mga yung mga one night stand lang, wala? Na-carry mong magtagal nang di kasama si nanay? Hoy, Sabina! Mga lumalabas sa bibig mo, hindi na maganda ha? Nay, chill! Chill ka dyan. Ayoko ng mga ganyang usapan. Normal lang naman ang ganun. Ano ka mo, tay? Normal? Bakit? Nagawa niyo ba, tay? Nagloko na ba kayo? May naging kabit kayo? O one time, big time lang? Lo si ate Abnoy. Isang beses lang naman. Oh my God. Sabi mo, Mateo? Matagal na yun. Di ko na nga matandaan yung itsura ng babae. Mateo! Matagal na yun, Teresa. Wala lang yun. Ibig mong sabihin, niloko mo nga ako? Niloko mo ako, Mateo? Teresa, wala akong kabit. Nililinaw ko lang. Bayarang babae lang siya. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mong lang lang yung babae! Pinatulan mo pa rin siya! Nay! Hayaan mo si nanay! Kung mong sasabihin, isang beses lang yon. Kung nagawa mo na, malamang kaya mong ulit-ulitin. Kaya Mateo, umamin ka na ha? Ilang beses mo na nagawa yon ha? Ilang beses ka nang tumikim ng iba? Sigurado ka mga bayarang babae lang sila? O baka naman may pangalawang pamilya ka na. Ay, uminahon po kayo. Ginawa ko ang lahat, Mateo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Kung ikaw, pagod sa pagtatrabaho, pas ako rin! Hindi lang ikaw ang nagsakripisyo. Akala mo ba madali magpalaki ng 3 bata mag-isa? Hindi! Hindi mo alam dahil hindi mo naman sila naalagaan. Tapos, ang lakas ng loob mong mambabae. Teresa, isang beses lang yun. Nakainom lang ako. Nangungulila ako sa'yo nun. Kaya sumiping ka sa iba, ganon? Bakit? Makikita mo ba kami ng mga anak mo kapag may kinama ka? Malungkot lang ako nun. Ay, sabi na eh. Gusto ko lang nakayakap. Nang katabi sa kama kahit isang beses lang. Nakakaawa ka naman pala, ano? Kawawa ka naman, wala kang kayakap. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, napakababoy mo! Teresa, kung ikaw yung nasa lugar ko, baka magawa mo rin ang nagawa ko. Manahimik ka, Mateo, ha? Hindi ako tulad mo. Dahil kung ako nasa lugar mo, uuwi ako sa pamilya ko kaysa maghanap ako ng iba at saka... Aba, yun na nga yung gusto kong gawin eh. Pero ikaw tong may ayaw. Ayaw mo akong pauwiin eh. Ang daming beses ko nang binalak mag-resign para makasama kayo pero pinigilan mo ko. Dahil may mga responsibilidad ka pang kailangang tugunan. O ginawa ko naman yun. Kaya nga kinain ako ng kalungkutan. Ikaw sa tuwing kausap kita, wala ka ng lambing. Puro tungkol na lang sa pera yung bukang bibig mo. Ultimo problema ng mga kamag-anak mo, gusto mo tayo pa yung lumutas. At sina Mariel, si Sabina,
Hindi ko makausap ng matino. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. At hindi rin nila alam anong itatanong sa akin dahil wala naman sila pakialam sa ginagawa ko. Sinong hindi malulungkot nun? May pamilya nga ako pero wala akong malalim na koneksyon sa inyo. Pero hindi yun dahilan para pagtaksilan mo ako. Teresa, patawarin mo ko. Pero sana maniwala ka. Isang beses ko lang nagawa yun. Huwag mo akong gawing tanga. Alam mo, mabuti pa. Mabuti pa lumayas ka sa harap ko. Lumayas ka na sa pamamahay na to. Ayaw na kitang kasama, lalong ayaw kitang makatabi sa kama. Kaya sige, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Maghanap ka ng ibang matutulugan. Doon ka magpakargo sa mga babae mo. Total naman, magiging pabigat ka na sa pamilyang ito. Papadudot, sabi nga nila, nahuhuli sa bibig ang isda. Wala sa loob ko ang ginawa kong pag-amin. Natural na lang na lumabas ito sa aking bibig na parang wala lang. Kaya naman laking gulat ko nang biglang magwala si Teresa. Totoo naman ang aking sinabi, isang beses lamang akong pumatol sa isang bayarang babae habang nakadaong ang barko namin sa ibang bansa. Totoo ring ginawa ko lamang yon dala ng matinding kalungkutan. Hindi ko intensyon na maghanap ng kabit, ni hindi ko na nga maalala ang itsura ng babaeng nakasiping ko. Alam ko naman na mali ang magtaksil sa asawa. Ang akin lang tao lamang ako at nagkakamali. Sa mga sumunod na araw ay naging mariin si Teresa sa desisyon niyang palayasin ako. Kaya para humupa na ang tensyon at hindi na madamay ang mga anak namin ay umalis ako at lumipat sa isang maliit na apartment sa katabing syudad. Hindi ko inakalang kung kailan permanente ko nang makakasama ang pamilya ko ay saka naman nila ako itataboy na parang aso. Alam kong may kasalanan ako, pero sapat ba yon para tuluyan na nila akong itakwil bilang padre de pamilya? Hanggang sa sumapit ang besperas ng Pasko ng taong 2023. Laking gulat ko nang biglang dumating sa apartment ko ang bunso kong si Justin Papadudut. Nga pala, may dala akong pagkain tayo. Mga handa sa bahay. Pang Noche Buena natin mamaya. May pansit, barbecue, inihaw na manok, tsaka buko pandan. Buti, di natapon. May kare-kare pa sana kaso naubusan na ako ng ganitong lalagyanan eh. Tsaka di ako makadekwat, nakabantay si Chang Loring. Kala mo mauubusan. Teka, dito ka ba magno-Noche Buena? Opo. Paano yung nanay mo? Madami naman sila dun eh. Kayo wala kayong kasama. Kaya dito na lang ako. Sandali, ano yung dala mo? Bakit may maleta ka? Ito. Mga damit ko tay, tsaka ilang gamit. Mga damit? Bakit ka may dalang mga damit? Kasi plano kong dumito muna ako eh. Anong ibig mo sabihin? Ditira muna ako dito. Dito sa apartment mo. Naku, baka magalit yung nanay mo. Tapos na. Nagalit na. Nabatukan pa nga ako eh. Pero wala naman siya magagawa. Bakit dito ka titira, anak? Di para makasama ko kayo, tay. Para maalagaan ko kayo. Di lang ako ngayong Pasko nandito, tay. Hanggang bagong taon pa. Actually, hanggang Pasko pa sa susunod na taon. At yung susunod pa. Teka, nagugutom ka na ba, tay? Gusto mo kain na tayo? Para inom-inom na lang mamaya ang ating gabi. Sandali lang, Justin ha. Oh? Hindi kasi kita naiintindihan eh. Dito ka titira sa maliit na paupang ito. Opo, tay. Bakit? Laki-laki ng kwarto mo dun sa bahay Dahil gusto ko nga kayong makasama, tay. Ay, hindi. Sige na, umuwi ka na. Umuwi ka. Doon sa atin, doon ka sa nanay mo. Samahan mo yung mga kapatid mo. Madami na sila dun eh. Hindi ka pwede rito. Bakit hindi? Ang tagal-tagal ko nang hinintay yung pagkakataong to eh.
Ang makasama kayo ng matagal. Yung magkakilanlan pa tayo. Tay, pinanganak na ako't lahat-lahat nasa barko na kayo eh. Minsan sa 1 taon ko lang kayo makasama. Mabilisan pa. Kaya ngayon permanente na kayong nandito. Susunggaban ko na yung oportunidad na mapalapit pa sa inyo. Pero anak, alam mo naman yung sitwasyon natin eh. Tay, alam ko pong may problema kayo ni nanay. Pero tsaka namang pansamantala lang yun. Ang importante, tay, may kasama kayo ngayong Pasko. Kung hindi pa kaya ni nanay at ni na ate patawarin kayo, pues iba ako. Kasi parehas lang tayo, tay. Parehas lang tayo nangungulila. Ikaw sa pamilya mo. Ako naman sa tatay ko. Kaya huwag niyo na pong questionin kung bakit ako nandito, tay. Ang mahalaga, malaman niyo na hindi kayo nag-iisa at meron pa rin nagmamahal sa inyo. Sa kabila ng inyong pagkakasala. Papadudot abot langit talaga ang tuwa ko nang makita ko si Justin. Mangiyak-ngiyak ako sa sobrang saya. Masyado kasing nakatuon ang atensyon ko kina Teresa, Mariel at Sabina o yung mga taong may galit sa akin. Hindi ko napansin na may isa nga palang tao na sabik na makasama ako. At laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil hindi ako mag-isang magdiriwang ng Kapaskuhan. Kasama ko ang anak kong tanggap ang lahat sa akin. Papadudot, hindi pa rito natatapos ang kwento ng aming pamilya. Marami pa kaming mga pagsubok na mga pinagdaanan. Pero dalangin ko para sa inyong mga tagapakinig, naway wala sa kanila ang mag-isa ngayong Pasko. Kung malayo man kayo sa inyong pamilya o kaya ay may hidwaan gaya ng sa amin, ay alalahanin nyo na meron pa ring mga tao na nagmamahal sa inyo. Hanapin pa rin ang mga biyaya ng Diyos kahit na maliit na bagay sa halip na magpakalunod sa matinding kalungkutan. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Sana'y subaybayan niyo po ang mga sumunod na nangyari sa aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at maligayang Pasko mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mateo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.